Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1201 hanggang Kabanata 1210. Kabanata 1201. Si Tin, ang binatang ito na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban, ay nag-apoy sa apoy ng digmaan sa puso ni Yehan. Ang pakikibaka sa pagitan ng mga henyo ng parehong henerasyon ang pinaka-interesado kay Yehan. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong hamon. Ang mga salita ni Yehan ay puno ng matinding hangarin sa pakikipaglaban. Hehe, kaibigan ko, salamat sa iyong tagumpay. Nakangiti si Tayan, paniwalaan mo ako, ang laban sa pagitan mo at sa akin ay ang pinakatuktok na tunggalian sa mga batang Panginoon sa mundo. Ikaw ang numero 1 henyo sa silangan, at ako, sinasabi ng lahat na ako ang number 1 na henyo sa kanluran, kaya't maglaban tayo kung sino ang number 1 na henyo sa mundo. Ang numero 1 henyo sa mundo. Tumawa ng malakas si Yehan. Tayan, natagpuan ko ang aking sarili na umiibig sa iyo ng kaunti. Sige, hihintayin kita na makipaglaban. Pagkatapos ng laban na ito, kahit anuman ang kinalabasan, kikilalanan kita bilang kaibigan. Deal. Ang isang Ginoo ay mabilis na gumagalaw gamit ang isang letigo. Nakipagkamay ang dalawa bilang panunumpa. Mula sa isa't isa, pareho silang nakaramdam ng pakikiramay. Maaari silang maging magkaibigan, ngunit maaari rin silang maging karibal, dahil ang isa sa kanila ay ang numero 1 henyo sa silangan, at ang isa naman ay ang numero 1 henyo sa kanluran. Pagkatapos ng isang paligsahan, sino ang mananalo? Iyon ang unang talento sa mundo. Tayan, hindi ako magtatagal sa kanluran. Ang bagay sa silangang Europa ay malapit ng matapos. Hinihintay ko ang balita ng iyong deklarasyon ng digmaan. Lumabas si Yehan sa salad shop. Mahirap isipin na dalawang nangungunang talento ang gumawa ng hamon dito. Yehan, sa sandaling matapos ang digmaan sa silangang Europa, formal kitang hamanin. Sa panahong iyon, haharapin ko ang lahat sa kanluran at talunin ka, ang aking tanging kaibigan. Habang pinapanood si Yehan na umalis, masayang ngumiti si Tayan. Noong nakaraan, sa mundong ito, wala siyang kalaban at walang kaibigan. Gayunpaman, hanggang sa lumitaw si Yehan, nakita niya ang hitsura ng kanyang kalaban at naramdaman din ang isang uri ng kalungkutan na parehong henyo, pareho silang uri ng tao at magiging magagaling na kaibigan. Ice Lord, ito ba ang tunay na layunin ng iyong pagpunta upang makita siya? Sa likod ni Tayan, kalmado ang sabi ng matanda. Sabi ni Tin, hindi, mali ka. Ang sinabi ko sa kanya ngayon ay ang layunin ng aking pagpunta upang makita siya. Mahirap makahanap ng kalaban, at mas mahirap makahanap ng kaibigan. Ayaw kong mamuhay at mamatay kasama ang kaibigang ito sa huli, laban. Nakarinig nito, tahimik ang matanda, at ang Ice Lord ay ang bata na pinanood niyang lumaki. Naiintindihan niya ang kalungkutan ng kabilang panig, at naiintindihan din niya ang kanyang pagnanais para sa kalaban. Ang mga henyo ay nag-iisa, at naghahangad sila ng kalaban. Ang ganitong uri ng buhay ay itinuturing na walang pagsisisihan. Sa panahong nag-uusap sina Yehan at Tayan, ganap nang napawi ng 5 partido na alyansa ang mga Diyos na dumating sa silangang Europa. Sa pagkakataong ito, lahat sila ay napawi, at walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Nang makipagkita si Yehan sa mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ng mag-isa, nakahanap na sila ng isang kuta sa paligid nila. Ang silangang Europa ay ang lugar ng kapanganakan ng Satanic Legion. Gamit ang kanilang mga kakayahan, napakadali para sa kanila na makahanap ng ligtas na kuta. Nakita nila na bumalik si Yehan, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay pinalibutan siya ng sabay-sabay. Nag-aalala silang umalis si Yehan kasama ang kakaibang binatang iyon habang nakikipaglaban sila kanina lang. Yehan, sino ang lalaking iyon kanina? Kumunat ang noo ng 3 kay Zhao Hengtian. Ngumiti si Yehan at sinabi, isang kawili-wiling tao ay isang taong nag-iisa rin, huwag mag-alala, wala siyang masamang intensyon sa atin. Ginoo Ye, sa sandaling ito, lumapit ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa kay Yehan. Ginoo Ye, hinahanap ka lang ng Ice Lord kanina, kayong dalawa. Tumingin si guard kay Yehan at nag-atubiling magsalita. Ice Lord. Ngumiti si Yehan, kaya ang taong ito ay may ganitong titulo. Sinabi ng patriarka ng vampira na si Alder, Ginoo Ye,
ang Ice Master ay kinikilala ng lahat ng puwersa sa kanlurang mundo bilang ang numero unong batang Panginoon, hindi ko alam kung bakit pumunta sa iyo ang Ice Lord kanina. Ito ang ikinababahala ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa. Kung ang Ice ay ang pangunahing kaaway ni Yehan, kung gayon ang kanilang alyansa ay maaari ring maapektuhan. Alam mo, ang Ice Lord ay mula sa Atlantis, at kilala bilang ang susunod na Arrow God ng Atlantis, ang kapangyarihan sa likod niya ay kasing laki ng Diyos ng Diyos. Sinabi ni Yehan, huwag mag-alala, ang taong ito ay masyadong nag-iisa, gusto lang niyang kumain at makipag-usap sa akin. Kumain at makipag-usap, ganun lang ka-simple. Medyo kakaiba ang hitsura ng mga pinuno ng apat na pangunahing kapangyarihan, at bahagyang kumunat ang noo. Kahit na alam nila na hinahanap ng Ice Master si Yehan para makipag-usap, ngunit wala silang paraan upang malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan maliban kung magsabi ng anuman si Yehan. Tinitingnan ng mga kunot ng noo ng mga pinuno ng apat na pangunahing kapangyarihan, sinabi ni Yehan, alam kong may mga pagdududa ka sa iyong isipan, ngunit hindi pa ito ang oras upang talakayin ang bagay na ito. Kapag natapos na ang bagay sa silangang Europa, malalaman mo na. Masasagot ko ang iyo ay hindi siya magiging ating kaaway. Nakarinig nito, lahat ng mga pinuno ng apat na pangunahing kapangyarihan ay nakahinga ng maluwag, at ngumiti si Gerd at sinabi, Ginoo Ye, hanggat hindi magiging ating kaaway ang Ice Lord, hindi na tayo mag-aalala sa iba. Kabanata 12:02. Tumango si Yehan at sinabi, lahat, ang kapangyarihan ng Shenting na pumasok sa silangang Europa ay ganap ng naalis, ngunit ito ay simula pa lamang. Para sa atin, ang tunay na mahirap na laban ay darating pa. Susunod, kailangan nating harapin ang Shenting Yeheshi, ang dakilang anak na banal ni Yeheshi, ay isang makapangyarihang tao, at sa palagay ko alam ninyong lahat na mas mabuti kaysa sa akin na sa susunod na laban, kung kaya nating mapanatili ang katayuan ng ating 5 partido na alyansa sa kanlurang mundo ay nakasalalay sa kung magtutulungan ang lahat. Sabi ni Gerd, Ginoo Ye, narating na natin ang pinakamahalagang hakbang. Kahit na makipaglaban tayo hanggang sa kamatayan, dapat tayong manalo. Natalo natin ang dakilang anak na banal na si Yeheshi. Hindi na maglakas loob ang papa na madaling salakayin tayo. Sinabi ni Yehan, posible lamang para sa atin na magtulungan upang talunin ang dakilang anak na banal na si Yeatchi. Nakatanggap ako ng balita na ang dakilang anak na banal na si Yeatchi ay darating sa silangang Europa bago sumikat ang araw. Sa palagay ko lalaban siya laban sa kanya bukas ng gabi. Magsimula tayo, sa pagkakataong ito, hindi na tayo maaaring maglaro ng taguan sa kanila, dapat tayong makipagkompetensya sa kanila ng harapan, talunin sila ng harapan, upang makita ng mga tagalabas ang ating lakas. Ang mga salita ni Yehan ay nagpangiti sa lahat. Ang paggamit ng mga pamamaraan ng bulag ay hindi makakamit ang epekto ng pananakot. Kapag nakaharap sa isa't isa ng harapan, ang matapang ang mananalo. Kinabukasan, ang anak ng dakilang banal, si Yeheshi, ay dumating na sa silangang Europa, kasama ang halos 300 katao. Ang nakapipinsalang pagkatalo sa silangang Europa kagabi ay nagparamdam sa kanya ng isang kakila-kilabot na hangarin na pumatay, at ang kapangyarihan ng Shenting na pumunta sa gitnang Europa ay napawi muli. Ito ay maaaring ituring na bunga ng kanyang hindi tamang utos. Ang papa ay hindi na nasisiyahan sa mga pagkalugi na dulot ng kanyang mga aksyon, at ang pinigilang galit sa kanyang mga salita ay nagpaalam kay Yeheshi na kung mabibigo siya muli, maaari siyang magdusa sa pinakamatinding parusa ng papa. Ang Shenting ay nagdusa ng sunod-sunod na pagkalugi, at desperado silang umaasa para sa isang tagumpay upang maibalik ang sitwasyon. Sa ngayon, ang mga mata ng buong kanluran ay nakatuon sa Shenting at sa 5 partido na alyansa. Ang Shenting ay nagdusa ng sunod-sunod na pagkatalo sa kamay ng 5 partido na alyansa. Tinitingnan ng kanilang mga biro, ang kadakilaan ng Shenting sa kanlurang mundo ay nagdusa ng pinakamasamang suntok sa kasaysayan. Ang dakilang anak, natukoy na natin ang lokasyon ng grupo ng mga erehe, gagawin na ba natin ngayon? Sa isang simbahan sa silangang Europa, sinabi ng isang kardinal kay Yeheshi. Nakarinig nito, kumislap ang mga mata ni Yeheshi ng isang nakakatakot na malamig na ilaw, at sinabi niya, bantayan mo sila. Kapag dumating ang gabi, ipapadala ko ang lahat ng mga ereheng ito sa impyerno. Oo, dakilang anak. Ngunit ang grupong ito ng mga erehe ay tila alam na darating tayo, hindi nila itinago ang kanilang kinaroroonan, tila gusto nilang makipaglaban sa atin. May hangarin na pumatay sa mukha ni Yeheshi, sinabi niya, ng harapan, ang mga sampay na ereheng ito ay sa wakas tumigil sa pagtakas. Napakabuti, dumating na ang kanilang oras ng kamatayan.
Kapag dumating ang oras, ang 5 pinuno, si Yehan, ay ibibigay sa akin, at ang iba ay papatayin. Ibibigay ko sila sa iyo, at lahat sila ay dapat na mapuksa ngayong gabi. Lahat, narito na si Yaheshi. Sa kuta ng Satanic Legion, naroon sina Yehan at ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa. Mula kay Yun Jongchan, natanggap na ni Yehan ang balita tungkol sa anak ng dakilang banal, si Yaheshi. Nakarinig nito, sinabi ni Gerd, Ginoo Ye, lahat ng ating mga tao ay nagtipon dito ngayon upang makipaglaban sa kanila hanggang sa kamatayan. Hindi kailangang makipaglaban hanggang sa kamatayan. Sinabi ni Yehan, kahit na hindi mo talaga makakain si Yaeshi. Hindi mahirap para sa atin na umatras gamit ang lakas ng ating alyansa, ngunit sa harap ni Yaeshi, mas mabuting tamaan natin ng husto si Yaeshi ngayon na ang matandang papa ay nasugatan pa rin, imposibleng lumabas siya upang palibutan tayo ng personal, at ngayon ay may isang super experto lamang, si Yaeshi, sa Shenting, sa sandaling siya ay malubhang nasugatan, tiyak na hindi maglakas loob ang Shenting na madaling salakayin tayo. Tumango ang lahat. Siyempre alam nila na ang papa ay pumunta sa Timog Silangang Asya at malubhang nasugatan ng mga master sa likod ni Yehan. Dahil dito, hindi kumilos ang papa ng personal. Ginoo Ye, si Yaeshi ang nangungunang eksperto sa kanlurang mundo, sa palagay mo ba kaya nating harapin siya? Tanong ni Alder, ang patriarka ng vampira. Tumingin si Yehan sa mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa at sinabi, upang harapin ang mga nangungunang master tulad ni Yaeshi, posible para sa 5 sa atin na magtulungan. Sa panahong iyon, sana'y magbigay ng lahat ng makakaya. Kaya ba nating makakuha ng matibay na posisyon sa kanluran, ito lang ang pagkakataong makipaglaban sa mga Diyos. Pagkatapos ng gitnang Europa, ang silangang Europa ay naging sentro ng atensyon ng kanlurang mundo, dahil sa ngayon sa gitnang Europa, ang dakilang banal ng mga Diyos, si Yaeshi, at ang 5 partido na alyansa ay nagtipon lahat sa silangang Europa. Sa pagkakataong ito, ang 5 partido na alyansa ay hindi umiiwas sa digmaan. Walang plano na itago ang kanyang kinaroroonan. Sa sitwasyong ito, makikita ng sino man na ang dalawang panig ay nais na makipagkompetensya ng harapan. Ang 5 partido na alyansa ay nakaharap sa nangungunang master, ang anak ng dakilang banal, si Yaeshi, mayroon ba silang pagkakataong manalo? Ang puntong ito, maraming tao ang gustong malaman, sa sandaling labanan ng 5 partido na alyansa ang dakilang anak na banal na si Yaeshi, kung gayon sa kanlurang mundo, kahit na ang Shenting ay hindi maglakas loob na maliitin ang 5 partido na alyansa. Ang anak ng dakilang banal, si Yaeshi, ay papunta sa silangang Europa. Tingnan natin ang isang ito. Kung kaya niya napigilan siya, magkakaroon siya ng matibay na posisyon sa alyansa ng kanlurang mundo. Sa puting barko, si Old John ay nakaharap sa dagat, nakatingin sa maitim na dagat, may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, dumating na ang gabi. Sa kuta ng Satanic Legion, ang mga eksperto mula sa 5 partido na alyansa ay naghihintay para sa labanan. Tahimik na nakaupo si Yehan na nakatiklop ang mga binti sa isang silid. Ang mga nakapaligid na gabi ay tahimik, ngunit ang tahimik na tanawin na ito ay agad na nalunod ng isang alon ng mga alon. Ang kanyang hininga ay nasira. Sa loob ng silid, iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata, ang kanyang matatalim na mata ay parang kidlat. Dumarating na. Sa parehong oras, nadama rin ito ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa, at isa-isa silang lumitaw sa kalangitan sa gabi. Sa likod ng bawat isa sa kanila, sinundan ng isang makapangyarihang puwersa ng koponan, ang siksik na mga figure ay sumakop sa kalangitan sa gabi, at isang makapangyarihang aura ang nag-sweep sa madilim na kalangitan, mundo. Sa madilim na gabi, ang dakilang banal, si Yaeshi, at higit sa 100 kardinal ay lumitaw, sinundan ng higit sa 200 gintong kabalyero. Sa pagitan ng dalawang panig, ang aura ng kabaliwan ay nagbanggaan sa kalangitan sa gabi, na nagdulot ng kaguluhan sa madilim na mundong ito. Nakita ang itsura ng dakilang anak na banal na si Yaeshi, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay mukhang seryoso, at ang nakakatakot na aura sa kabilang panig ay nagparamdam sa kanila ng isang kakila-kilabot na presyon. Kabanata 1203. Kayong mga sampay na erehe, dumating na ang inyong oras ng kamatayan ngayong gabi. Si Yaeshi ay nakatayo sa ere, ang kanyang matatalim na mata ay naglibot sa lahat sa ilalim ng kalangitan sa gabi, at ang nakakatakot na hangarin na pumatay ay ikinulong ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa hawakan, isa ang kulang, nasaan si Yehan? Lumabas ka rito, hayaan mong ipadala kita sa impyerno upang makipag-reunion sa baliw. Yaeshi, masyadong malakas ang iyong tono.
Walang sino man ang makakaalam kung sino ang mananalo ngayong gabi hanggang sa huli. Si Yehan ay naglakad sa kalangitan sa gabi kasama sina Zhao Hengtian, Jin Longjiang at iba pa, nakatayo sa apat na sulok. Sa tabi ng pinuno, tinitigan ni Yeheshi si Yeheshi nang walang pakialam na mga mata. Nakita ang paglitaw ni Yehan, ang hangarin na pumatay sa katawan ni Yeheshi ay naging mas masahol pa, tulad ng isang bug zone ng malamig na hangin na handang mag-freeze ng libo-libong milya, at sinabi, Yehan, dapat kong aminin na ikaw ay talagang natitirang, mas mahusay pa kaysa sa isang baliw. Parehong puwersa at talino ang nangunguna. Kung wala ka, ang aking siyenteng ay hindi magdurusa ng gayong mabigat na pagkawala sa kanlurang mundo, at ang apat na ereheng ito ay hindi magkakaisa, at higit pa sa mga taong nanunood ng mga biro ng aking siyenteng sa likod ng kanilang mga likuran, ang lahat ng dinanas ng aking korte ng Diyos ay dalamu, ngunit pagkatapos ng ngayong gabi, magiging malamig na bangkay ka, mamamatay sa isang malayong lupain. Yeeshi, masyadong maraming kalokohan ang sinasabi mo, kung gusto mong sirain kami, kailangan mong gamitin ang iyong lakas. Sabi ni Gerd na may madilim na mukha. Tumingin si Older kay Yeeshi at sinabing walang pakialam, 5 laban sa 1, darating kaming 5 ngayong gabi para maranasan ang kapangyarihan ng dakilang anak. Mga mandirigma ng korte ng Diyos, gamitin ang mga espada sa inyong mga kamay upang sirain ang grupong ito ng mga erehe. Ang dignidad ng aking korte ng Diyos ay hindi nagpapahintulot sa sino man na manginis sa inyo. Nagbigay ng utos si Yeheshi, at ang mga kardinal at gintong kabalyero sa likod niya ay sumugod, palabas, ang umuusbong na momentum ay dumating patungo sa takip ng 5 partido na alyansa. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang 5 sinayehan ay magkakasama. Sa tapat nila ay ang dakilang anak na banal na si Yeheshi na may hawak na isang malaking tebak. Sa nakapaligid na kalangitan sa gabi, ang mga master mula sa 5 partido na alyansa at siyenteng ay naglaban na. Hindi nakakatakot, ang nakakatakot na tao ay si Yeeshi, basta manalo sina Yehan at ang iba pa kay Yeeshi, kung gayon ang 5 partido na alyansa ang magiging pangwakas na nagwagi ngayong gabi. 5 laban sa 1, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Yehan ay may hawak na isang dragon scale dagger sa kanyang kamay, ang umuusbong na aura sa magkabilang panig ay parang isang marahas na bug zone ng hangin na nagwawalis sa mundo. Si Yeheshi ay may malamig na mukha, bahagya siyang naglakad pasulong na may hawak na isang malaking tebak sa kanyang kamay, tinuturo ang kanyang tebak sa kalangitan sa gabi, bigla, isang pilak na liwanag ng tebak ang mabilis na sumabog patungo sa kanya. Ang tebak na ito ay sinalakay ang 5 tao ni Yehan, at ang malaking tebak na tumama sa kanila ay lubhang nakakatakot at walang kapantay sa talas. Tila ang 5 tao ni Yehan ay malapit ng maputol ng tebak na ito. Aw! Gamit ang isang ungol ng isang lobo, si Gerd ay biglang nagbago sa isang katawan ng taong may ulo ng lobo. Ang kakilakilabot na mga kalamnan ay namamaga ng paikot-ikot sa kanyang katawan, mukhang mabangis at nakakatakot. Ang mga itim na pakpak ni Older ay kumalat ng may walang kapantay na bilis. Ang kanyang mga pakpak isa-isa sa kalangitan sa gabi, ang mga hindi nakikitang talam ng hangin ay sumabog sa buong kalangitan. Ang pinuno ng Satanic Legion at si Ian ng Hells Angels ay parehong may hawak na sibat at hinarap ang tebak ng dakilang anak na si Yeheshi ng harapan. Tawa! Isang gintong ilaw ang pinakawalan mula sa katawan ni Yehan, ang gintong kapangyarihan ay nagtipon sa Dragon Scale Dagger, isang gintong buong buwan ang nag-ilaw sa kalangitan sa gabi, at iniwagayway niya ito. Boom! Ang pag-atake ng 5 tao ay nagbanggaan ng ligaw sa matalim at walang kapantay na higanteng tebak ni Yeheshi. Ang nakakatakot na paggalaw ay parang kulog na parang 2 bundok ang nagbanggaan ng malakas sa sandaling ito. Bigla, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa umatras, sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang katawan ni Yehan ay nanginginig din, ang tebak ni Yeheshi, gamit ang pinagsamang pagsisikap ng 5 sa kanila, halos na block nila ito. Dahil lang sa 5 sa inyo ang gustong pumihil sa akin, nananaginip lang kayo, kaya mamatay na kayo sa akin. Sumigaw ng malakas si Yeheshi. Ang boses na puno ng walang katapusang hangarin na pumatay ay nagulat sa mga puso ng lahat, na parang tumatagos sa kaluluwa, na nagdudulot ng pagkahilo sa mga tao. Pagkatapos ng nakakatakot na tunog ay bumagsak, ang pangalawang tebak ni Yeheshi ay dumating muli, at nakita niya ang katawan ng kalaban na mabangis na nananalasa sa kalangitan sa gabi, may hawak na tebak sa kanyang kamay, at humiwa pababa mula sa madilim na kalangitan. Para bang gusto nilang patayin sina Yehan at ang 5 sa kanila ng lubusan. Thunderbolt Destroyer Sword Art, Thunderbolt. Bigla, sa itaas ng madilim na kalangitan, ang tunog ng kulog ay umusbong, na parang isang nakakatakot na kulog ay malapit nang bumagsak sa sandaling ito.
May isang pagsabog, ang kidlat ay kumislap sa kalangitan sa gabi, na nag-iilaw sa langit at lupa sa isang iglap, at pagkatapos, isang kulog na kulog ay bumagsak sa sandaling ito. Halika, gumamit si Yehan ng taybak sa halip na taybak, at gamit ang kulog na ito, nag-iwagayway siya ng isang nakakatakot na taybak. Tawa. Ang liwanag ng taybak ay nabuo sa madilim na kalangitan sa gabi, at ang nakapipinsalang presyon ay gumulong. Sa isang iglap, sa itaas ng liwanag ng taybak ng kulog, ang gintong liwanag ay kumislap. Pati na rin ang kapangyarihan ng ginto, ang pagsasanib ng nakakatakot na swordsmanship at kapangyarihan ng ginto ay nagparamdam sa taybak ni Yehan na walang kapantay sa kapangyarihan. Sa isang iglap, ang taybak na may nakakatakot na gintong liwanag na halo-halong may kulog ay direktang papalapit sa matalim at walang kapantay na pag-atake ni Yeheshi. Sa oras na ito, sa ibang direksyon sa kalangitan sa gabi, ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay sabay-sabay na sumigaw, at isang alon ng mabangis na kapangyarihan ang sumulpot sa kanila, at ang kanilang mga pag-atake ay mabangis ding nakilala si Yeheshi. Noon, sa laban ngayong gabi, kung hindi nila matatalo si Yeheshi, hindi sila makakakuha ng matibay na posisyon sa kanlurang mundo sa ngayon. Para sa kanila, maaari lamang nilang manalo ang laban na ito, hindi matatalo. Ang taybak na ito. Sa itaas ng kalangitan sa gabi, ang taybak ni Yehi ay humiwa pababa. Pinanood niya ang taybak ni Yehan, at ang kanyang mga mata na may hangarin na pumatay ay biglang nagyelo. Sa itaas ng kalangitan sa gabi, ang 5 figure ay nagbago sa 5 itim na ilaw, at ang nakakatakot na aura ay nag-sweep sa mundo, na nagdudulot ng pagkasira ng loob sa mga tao. Kung si Yeheshi, Yehan, o ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, ang kanilang mga lakas ay lahat ng mundo klase nangungunang mga eksperto, ang pagkakaiba ay si Yeheshi ay mas malakas kaysa sa kanila. Isang bagong round ng mga banggaan ang naganap sa kalangitan sa gabi, at ang mga pagyanig na nakakagulat sa mundo ay muling kumalat sa kalangitan sa gabi. Ang puwersa ay kumalat, na tumalo sa kalangitan sa gabi na parang isang kamanghamanghang alon. Gamit ang 5 kaaway at isa, muli na namang hinarap ang makapangyarihang Yeheshi. Ang 5 sina Yehan at ang iba pa ay muling umatras sa kalangitan sa gabi, ang kanilang mga mukha ay namumula. Kabanata 1204. Gayunpaman, sa harap ni Yehan at ng iba pa, ang makapangyarihang Yeheshi ay umatras din sa sandaling ito, at isang hitsura ng pagkamangha ang tila lumitaw sa kanyang mga mata na may hangarin na pumatay. Sinahan at ang iba pa ay naglaban sa isa't isa, at tila medyo pantay ang laban. Agad, ang mga mata ni Yeheshi ay napunta kay Yehan. Ang taybak ni Yehan kanina ay nagparamdam sa kanya ng isang makapangyarihang nakapipinsalang aura. Dahil sa taybak ni Yehan nahamina ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Gaya ng inaasahan sa anak ni Madman G, talagang may mga trick siya, kaya ako, ay papatayin muna kita. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Yehesh ay bumantong hininga ng malamig. Iniwagayway niya ang kanyang taybak, ngunit ang tila mabagal na bilis ay mas mabilis kaysa sa kidlat. Lumitaw siya sa kalangitan sa gabi sa harap ni Yehan na parang teleportation, agad na binalot si Yehan. Ang taybak na ito ay halos hindi magawa ni Yehan na magreaksyon. Patayin. Malamig ang mukha ni Yehan, at bago pa man siya magkaroon ng oras upang gawin ang kanyang ultimate move, ang gintong kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay sumabog ng mabangis, na nagtitipon sa isang maliwanag na gintong liwanag sa kalangitan sa gabi, at mula sa ilang iba pang direksyon sa kalangitan sa gabi, ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay mabangis na sumugod patungo sa kanya. Si Yehan ay nasa panganib, syempre hindi sila manunood lang, sa sandaling mamatay si Yehan, ang lahat ng kanilang nagawa nitong mga araw ay magiging walang kabuluhan, at ang alyansang ito ay maaaring gumuho din dahil dito. Sa 5 partido na alyansa, si Yehan ay mayroong ganap na posisyon sa pamumuno, kaya sa kanilang alyansa, si Yehan ay hindi dapat magkaroon ng anumang aksidente. Huli na. Nakita ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa na mabangis na nananalasa, si Yeheshi ay umismid, ang hangarin na pumatay ay sumabog mula sa mabangis na mukha na iyon, at ang taybak na binalot si Yehan ay agad ding bumagsak, walang kaunting pag-aatubili, ang nakakatakot na taybak na iyon ay bumagsak, na pamunit sa kalangitan sa gabi na may bakas. Boom! Ang liwanag ng taybak ay bumagsak, at ang gintong liwanag sa harap ni Yehan ay tila nakatiis sa pinakakatakot na pag-atake sa mundo, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapunit. Ang katawan ni Yehan ay umatras sa kalangitan sa gabi nang walang tigil na parang tinamaan ng kidlat, ang sulok ng kanyang bibig ay dumudugo. Nakita ito, isang hitsura ng pagkagulat ang umakyat sa mukha ni Yeheshi. Anong uri ng kapangyarihan ang gintong liwanag sa harap ni Yehan?
Nagawa niyang harangan ang kanyang pag-atake na nagdulot kay Yehan na bahagyang nasugatan lamang sa kanyang pag-atake. Sa oras na ito, ang mga pag-atake ng mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay binalot na si Ieheshi, kaya wala siyang pagkakataong samantalahin ang tagumpay upang habulin. Gayunpaman, habang humihinga si Yehan ng maluwag, isang pakiramdam ng krisis ang dumating sa kanyang isipan ng walang kabuluhan. Sa kalangitan sa gabi sa likod niya, isang nakakatakot na hangarin na pumatay ang binalot sa kanya. Lumingon si Yehan at nakita na ang tatlong nakakatakot na itim na ilaw ay umabot na ng 100 metro sa likod niya. Nasugatan sa galaw ni Ieheshi, ang katawan ni Yehan ay mabangis na umatras sa kalangitan sa gabi. Ang nakakatakot na tibak ng kalaban, kung hindi dahil sa kanyang abnormal na gintong kapangyarihan, alam ni Yehan na hindi siya sigurado na matatalo ang tibak ng kalaban. Pigilan ito. Nakita na ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay nakagapos na kay Ieheshi, huminga ng maluwag si Yehan, ngunit sa sandaling ito, isang pakiramdam ng krisis ay biglang umakyat sa puso ni Yehan. Ang krisis na ito ay nagmula sa kawalan sa likod niya. Lumingon si Yehan upang tumingin, at sa isang posisyon na 100 metro sa likod niya, tatlong nakakatakot na itim na ilaw ang sumugod sa kanya na parang kidlat, at lumitaw sa likod niya sa loob ng wala pang 1 segundo, na naglunsad ng isang mabangis na pag-atake sa kanya. Nanlamig ang puso ni Yehan, at ang kanyang katawan ay nagmadaling umatras sa kalangitan sa gabi. Ngayong gabi, sa labanan kay Ieheshi, may tatlong master na nagtatago sa dilim. Nang siya ay nasugatan, bigla silang naglunsad ng pag-atake sa kanya, ang tiyempo ay napakahusay na nahawakan, maaari lamang nitong ipakita na ang tatlong taong ito ay nagtatago sa paligid dito mula sa simula, at sinamantala lamang nila ang pagkakataong ito upang atakihin siya, ngunit hindi ito napagtanto ni Yehan at ng iba pa. Sa itaas ng kalangitan sa gabi, ang katawan ni Yehan ay mabilis na umatras, at ang bilis ng tatlong master na ito ay hindi mabagal, malapit nilang sinundan si Yehan. Sa isang iglap, tatlong nakasisilaw na pag-atake ang sumabog mula sa mga kamay ng tatlong taong ito. Lahat sila ay sumigaw ng malakas, at ang tunog ay parang kulog. Sa susunod na sandali, ang tatlong pag-atake na ito ay sabay-sabay na bumagsak sa ulo ni Yehan. Lumabas. Sa isang kritikal na sandali, ang Dragon Scale Dagger sa kamay ni Yehan ay gamulong na may nakakatakot na gintong kapangyarihan, at ang mga mata ng taong tinusok ng liwanag ng gintong kutsilyo ay hindi na mabuksan. Boom! Isa laban sa tatlo, kahit na sa pinagsamang pag-atake ng tatlo, ang kutsilyo ni Yehan ay hinarangan pa rin ang pag-atake ng tatlong iba pa. Ang dalawang panig ay umatras sa kalangitan sa gabi, ang kanilang lubhang walang pakialam na mga mata ay parang yelo. Nakatitig sa isa't isa. Tiningnan ni Yehan ang tatlong master. Ang tatlong ito ay may tipikal na kanlurang mukha, ngunit ang nagparamdam sa hangarin na pumatay ni Yehan na tumaas ay ang pambansang sagisag na nakaukit sa damit ng tatlong ito. Ang pambansang sagisag na ito ay nagmula sa bansa ng Karbon. Walang ingat, ang hangarin na pumatay sa mga mata ni Yehan ay tumaas ng husto. Nakikipagkumpetensya siya sa siyenteng sa kanlurang mundo nitong mga nakaraang araw, at lubos niyang nakalimutan ang kanyang kalaban, si Meiguo. Gayunpaman, ang nagulat kay Yehan ay ang tatlong ito ay napakalakas na mas malakas sila kaysa sa banal na parusa ng siyenteng. Natatakot akong mas malakas ang mga elder. Kailan nagkaroon ng Meiguo ng ganoong lakas na master? Kabanata 1205. Hindi kalayuan, ang mga pinuno ng apat na pangunahing paksayon na nakikipaglaban kay Ieheshi Kuko ay nagulat din sa biglaang paglitaw ng tatlong master. Ang kanilang mga mukha ay napakasam. Nakaharap sa nangungunang master na si Ieheshi Kuko, nahihirapan na silang harapin, at ngayon, may tatlong mapagkaaway na master. Yehan? Hindi mo inaasahan na kami, mga mandirigma ng Diyos, ay sesalakay sa panahong ito, tama ba? Kung lalaban ka sa amin, ang iyong katapusan ay kamatayan. Isang kanlurang puting lalaki ang malamig na tumingin, at ang kanyang mga nakakuyong na kamao ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan sa pagsira. Mandirigma ng Diyos, malamig na ngumiti si Yehanhan, maglakas loob kang makipaglaban habang nakaharap ako kay Ieheshi. Kung gusto mo talagang makipagkompetensya, karapat-dapat ka ba? Kahit anong sabihin mo, hindi ka makakatakas ngayong gabi. Ang tatlong mandirigma ng Diyos ay lumipad pasulong na parang mababangges na hayop. Gayunpaman, hindi matatakot si Yehan kahit na siya ay nasugatan sa harap ng tatlong mandirigma ng Diyos na ito, ngunit hindi siya maaaring mahaylan ng tatlong mandirigma ng Diyos na ito ng napakatagal. Ang mga pinuno ng malalaking puwersa ay hindi man lang mapipigilan si Ieheshi, at kailangan niyang sumali upang maging pantay ang eksena ng krisis. Mamatay ka sa akin.
Isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mukha, at ang kapangyarihan ng ginto sa katawan ni Yehan ay sumabog. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi masisira kahit ni Yeheshi, at ang labanan ng tatlong Diyos ay natural na hindi magkakaroon ng ganitong uri ng kakayahan. Tawa. Sa madilim na kalangitan sa gabi, ang gintong liwanag ng Taybak ay sumabog patungo sa tatlong mandirigman ng Diyos, at ang kutsilyong iyon ay bumuo ng isang semicircle na nagnanais na putulin ang tatlong mandirigman ng Diyos sa kalahati. Gayunpaman, nang si Yehan ay nakikipaglaban sa tatlong mandirigman ng Diyos ng mag-isa, sa ilalim ng presyon ni Yeheshi, ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa ay umatras sa kalangitan sa gabi, ang mga nakakapasong dugo ay sumabog mula sa kanilang mga bibig. Ginoye, mag-ingat. Isang malakas na sigaw ang nanggaling kay Gerd, ang patriarka ng angkan ng lobo. Nakarinig nito, si Yehan, na nakikipaglaban sa tatlong dakilang mandirigma, ay nakaramdam ng paghigpit ng kanyang puso. Sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng isang nakakatakot na pag-atake na ikinukulong siya. Malubhang nasugatan ni Yeheshi ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, at papunta na sila kay Yehan. Sa puso ni Yeheshi, si Yehan ang pinakamalaking banta. Matapos matanggal si Yehan, ang iba ay parang naghihintay sa kanya. Parang isang pinatay na tupa, kahit na hindi makasakit si Yehan sa kanya sa harap ng mga pag-atake ng tatlong kakaibang master, gusto pa rin niyang alisin muna si Yehan. Ang nakakatakot na pakiramdam ng krisis ay binalot ang kanyang puso, at ang mukha ni Yehan ay nagbago ng husto. May tatlong master warrior sa harap niya, at si Yeheshi, isang nakakatakot na kaaway, sa likuran. Sa isang sandali, siya ay nahulog sa isang desperadong sitwasyon. Yehan? Hayaan mong ipadala kita sa impyerno. Ang boses ni Yeheshi ay bumagsak sa puso ni Yehan na parang sumpa sa sandaling ito. Lumalapit na ang kanyang pag-atake, at malapit na niyang patayin si Yehan. Ang malalim na pakiramdam ng krisis ay dumating, at muling nadama ni Yehan ang pakiramdam ng pag-alangan sa gilid ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, habang nagulat si Yehan, unti-unti siyang sinakop ng pakiramdam na nasa gilid ng buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng pagsalakay ay nagparamdam kay Yehan na hindi makalaban, kaya tinanggap niya ito ng pasibo, na parang sa sandaling ito si Yehan ay tila nalasing sa pakiramdam na ito, at nakalimutan ang krisis mula sa harap at likuran. Sa isang iglap, ang imahe ng isang Taybak ay kumislap sa isipan ni Yehan. Ang Taybak na iyon ay nagmula sa Taybak na nakita ni Yehan sa salitang Sword Cliff sa Wushu. Langit, sinisira ang langit at lupa. Sa sandaling ito, ang imahe ng Taybak na ito ay lumitaw muli sa isipan ni Yehan, at ang artistic conception ng Taybak na ito ay nagparamdam sa kanya ng mas malinaw. Ito ay isang pakiramdam ng buhay at kamatayan, ang Taybak na ito ay parehong buhay at kamatayan. Ang pagsalakay na ito ng pangunawa ay lubos na sumakop sa isipan ni Yehan, na nagparamdam sa kanya na lubos na nalasing dito, nakakalimutan ang lahat sa paligid niya, at higit pa sa pagkalimot sa kakilakilabot na krisis mula kay Yeheshi. Buzz! Bigla, ang mga pagsabog ng marahas na paggalaw ay nagmula sa dagat ng kamalayan ni Yehan, dalawang ilaw ang lumitaw, isa ay itim at isa ay puti, at ang dalawang ilaw na ito ay unti-unting nagsama sa isang anino ng Taybak, isa ay itim at isa ay puti, na naglalabas ng isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, mga puwersa ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, nang lumitaw ang itim at puting anino ng Taybak, isang walang kapantay na liwanag ng Taybak ang biglang sumibol sa itaas ng ulo ni Yehan, na umaabot sa madilim na kalangitan sa gabi, na nag-uugnay sa langit at lupa, at nag-iilaw din sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, ang hindi napagtanto ni Yehan, na nalasing sa pakiramdam na ito sa sandaling ito, ay ang puting bulaklak ng lotus sa kanyang dagat ng kamalayan ay biglang nahati sa dalawa sa sandaling ito, na bumubuo ng dalawang banal na bulaklak ng lotus. Sa ilalim ng panggigipit ng pakiramdam ng krisis na ito, hindi lamang naunawaan ni Yehan ang hangarin ng Taybak, ngunit pinahintulutan din itong masira ang kanyang lakas mula sa kaharian ng unang bulaklak hanggang sa kaharian ng pangalawang bulaklak. Sa itaas ng maitim na kalangitan sa gabi, isang walang kapantay na liwanag ng Taybak ang sumabog mula sa tuktok ng ulo ni Yehan. Ang liwanag ng Taybak na iyon ay parang ang pinakamalakas na puting liwanag na tumutusok sa mga mata ng mga tao, at ang walang kapantay na liwanag ng Taybak ay tila nag-uugnay sa mundo. Sa sandaling ito, nag-iilaw ito sa lahat ng nasa paligid, at lahat ng mga mata ay tumingin sa posisyon ni Yehan. Sa sandaling ito, sa harap at likuran ni Yehan, ang teroristang pag-atake ng dakilang anak na banal na si Yeheshi ay dumating sa likod ni Yehan at malapit ng puksain ang kanyang buhay.
Ang tatlo kay Zhao Hengtian ay mabangis na nananalasa mula sa kalangitan sa gabi na hindi kalayuan. Ang eksena na ito ay tila tumagal ng mahabang panahon, ngunit sa katunayan, ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Kabanata 1206. Sa ilalim ng presyon ng anak ng dakilang banal na si Yeeshi at ng nakakatakot na krisis na dala ng tatlong dakilang mandirigma, muling nadama ni Yehan ang pakiramdam ng pag-alangan sa gilid ng buhay at kamatayan. Naramdaman niya ito minsan, at ngayon, naramdaman niya ito muli. Gamit ang ganitong uri ng pangunawa, tunay na naunawaan ni Yehan ang artistic conception ng buhay at kamatayan sa pagkakataong ito, na nagdulot ng isang itim at puting anino ng taybak sa kanyang dagat ng kamalayan. Nakakatakot na puwersa ng buhay at kamatayan. Hangarin ng taybak mula nang matapos ang panahon ng mga Diyos, ang kataas-taasang kapangyarihang ito na walang sino man ang nakaunawa, si Yehan ay nagtagumpay. Ang pag-unawa sa kahulugan ng taybak ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ugali ni Yehan. Ang taybak ay hari ng daang sundalo, at ang taybak ay hari ng daang sundalo. Sa sandaling ito, si Yehan ay may pakiramdam ng pagiging mapagmataas na nabibilang sa taybak. Ang kataas-taasang aura na parang siya ay nasa mundo, na parang sa sandaling ito, siya ang hari ng mundong ito, at ang lahat ay maaaring sumuko lamang sa hari. Ang pag-unawa sa hangarin ng taybak ay nagdulot din ng pagpapabuti ng lakas ni Yehan sa sandaling ito, na umabot sa kaharian ng pangalawang bulaklak. Sa katunayan, ang lakas ni Yehan ay umabot na sa kinakailangan upang masira ang kaharian ng pangalawang bulaklak. Ang kanyang sariling mga pagsisikap noon ay nagdulot nito. Mamatay ka sa akin. Ang taybak ni Yeheshi ay kasing bilis ng kulog, at ang katawan ni Yehan ay tila nahati sa dalawa ng taybak. Sa sandaling ito, si Yehan, na mahigpit na nakapikit ang mga mata, ay gumawa ng isang galaw. Gumamit siya ng kutsilyo sa halip na taybak, at humiwa pabalik. Sa isang iglap, si Yeheshi, na mabangis na tumatakbo, ay umatras sa kalangitan sa gabi. Isang hitsura ng pagkabigla ang agad na lumitaw sa kanyang mabangis na mukha, at tinitigin niya si Yehan. Nakita ito, ang tatlo kay Zhao Hengtian na mabangis na tumatakbo mula sa kalangitan sa gabi na hindi kalayuan ay tumigil. Ang taong ito ay gumawa ng pagbabago. Isang hitsura ng kagalakan ang kumislap sa mukha ni Leng Wufei. Hindi lang iyon. Kinurap ni Zhao Hengtian ang kanyang mga mata at sinabi, tinitigin si Yehan, na napakahambog at mapagmataas na parang hari sa taybak. Sa sandaling ito, nakita na si Yeheshi ay napilitang umatras ng galaw ni Yehan, ang tatlong dakilang mandirigma ay nagulat, at nagmadaling umatras ng ilang distansya sa kalangitan sa gabi. Hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay dahan-daang iminulat, at ang kanyang mga mata ay napunta sa tatlong dakilang mandirigma. Agad, ang ngiti ay naging malamig, pakitunguhan ako, nagkamali ka at nagbigay pansin. Ang walang pakialam na boses na parang yelo ay nag-ugong sa kalangitan sa gabi. Matapos maunawaan ang kahulugan ng taybak ng buhay at kamatayan, ang longevity sword ay nahulog sa kamay ni Yehan na parang banal na taybak. Hawak ang longevity sword sa kanyang kamay, sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan ang palagiang ang longevity sword, na palaging lumalaban sa kanya, ay may kabaitan sa kanya. Ang taybak ng buhay at kamatayan ay nakumpleto na, at ang longevity sword ay sa wakas magagamit niya. Mamatay. Matapos mahulog ang tunog ng salitang ito, iniwagayway ni Yehan ang kanyang taybak pasulong, at ang walang kapantay na liwanag ng taybak ay nagwala sa kalangitan sa gabi. Ang tatlong mandirigma ng Diyos ay wala man lang oras para makatakas, ngunit ang kanilang mga ulo ay napugutan, at sila ay naging tahimik na bangkay. Kahit na ang tatlong mandirigma ng Diyos ay makapangyarihan, para kay Yehan, kahit na ang kanyang lakas ay hindi sumira, wala siyang kahirapan sa pagpatay sa kanila. Sa harap ni Yehan, siya ay parang langgam. Matapos mapugutan ang tatlong dakilang mandirigma gamit ang isang taybak, biglaang lumingon si Yehan, tinitigan ang dakilang anak na banal na si Yeheshi na may isang hitsura ng pagkabigla sa kanyang mukha, malamig na ngumiti, at sinabi, dakilang anak na banal, pag-uusapan, dapat ko talagang pasalamatan ka, gayunpaman, nakalaan kang maghukay ng iyong sariling libingan ngayong gabi. Mahambog na bata, kahit na gumawa ka ng pagbabago, hindi nito mababago ang iyong kapalaran ngayong gabi. Sabi ni Yehesesyo na may mabangis na ekspresyon habang hawak ang higanting taybak. Talaga, ngumiti si Yehan, pagkatapos ay panoorin mo lang ito. Tawa. Isang kislap ng liwanag ng taybak ang nag-ilaw sa mundo, at ginamit ni Yehan ang longevity sword upang ilabas ang pangalawang galaw ng Thunderbolt Destroyer Sword Art.
Ang taybak na ito ay mas nakakatakot pa kaysa noong nakaharap si Yehan kay Yeheshi kanina lang. Ang nakakatakot na kulog ay nagmula sa kalangitan sa gabi, bumagsak ito pataas at pababa, na bumubuo ng isang nagwawasak na taybak ng kulog na sumabog na may nakakatakot na kapangyarihan sa walang katapusang kalangitan sa gabi. Wasakin mo ako! Ang nakakatakot na taybak ng kulog ni Yehan ay sumugod patungo sa kanya, si Yeheshi ay sumigaw ng malakas, at natigilan sa kalangitan sa gabi. Ang higanting taybak sa kanyang kamay ay umiwas at nagbanggaan sa taybak ng kulog. Sa susunod na sandali, ang mga gumugulong na ingay ay nag-ugong sa madilim na mundo sa paligid niya, nakakabingi ito, na nagdulot ng pagkahilo sa mga taong nakikipaglaban sa kalangitan sa gabing ito, at isang maliwanag na liwanag ang nag-ilaw sa buong kalangitan sa gabi na parang tanghali. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang katawan ni Yehan ay nanginginig, nakatayo siya sa kawalan na may hawak na longevity sword sa kanyang kamay, hindi pinapansin ang harap, si Yeheshi ay mukhang may hangarin na pumatay, at muli na namang sumugod kay Yehan gamit ang kanyang taybak. Anak, may isang taybak pa, pakisilaw mo ako. Gamit ang isang hakbang, si Yehan ay humakbang sa kalangitan sa gabi. Agad, ang nakakatakot na itim at puting ilaw ay sumiklab sa buong katawan ni Yehan, isa ay itim at isa ay puti, at isang napakabigat na puwersa ng buhay at kamatayan ang kumalat sa kalangitan sa gabi. Kabanata 1207. Ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan, ito ay isang kapangyarihan na nagdudulot ng pagkasira ng loob sa mga tao, isang taybak ang nabubuhay, isang taybak ang namamatay. Sa sandaling ito, habang inaaktibo ni Yehan ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan, ang kalangitan sa gabi sa likod niya ay tila may kataas-taasang mahiwagang sandata na nakasabit dito sa itaas ng kalangitan sa gabi, mayroong walang katapusang presyon sa mga tao sa mundong ito. Ang longevity sword ay pinagsasama ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan. Ang nakapipinsalang amoy ng taybak ni Yehan ay lubhang nakakatakot. Ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa at si Zhao Hengtian ay itinoon ang kanilang mga titig kay Yehan at sa dakilang anak na banal na si Yeheshi. Sa ilalim ng kanilang titig, ang dalawang sinag ng taybak ay nagbanggaan sa sukdulan, na may ganoong bilis at kapangyarihan na hindi mapaniwalaan ng mga tao. Inilarawan, matapos lumabas ang nakakagulat na tunog ng pagbanggaan, ang katawan ng dakilang banal na si Yeheshi ay hindi mapigil ang sumabog sa kalangitan sa gabi, dumudugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang mga haligi ng dugo ay sumabog mula sa kanyang bibig, maliwanag ito ay malubhang tinamaan. Anong kakilakilabot na taybak? Nagulat ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, ang taybak ni Yehan, kahit na ang dakilang banal na si Yeheshi ay hindi ito kayang pigilan, nasugatan siya. Gago! Isang boses na puno ng galit ang lumabas sa bibig ni Yeheshi, at siya ay malubhang nasugatan ng taybak ni Yehan, na nagparamdam sa kanyang mukha na mabangis na parang diablo, at ang nakakatakot na hangarin na pumatay ay bumuhos mula sa kanyang katawan na parang isang alon. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, si Yehan ay mapagmataas na nakatayo sa kawalan, at ang longevity sword ay nag-ugong ng mga nakakagulat na tunog ng awit ng taybak, na parang masayang nakalaya mula sa isang uri ng mga gapos. Si Yehan sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya na parang nakita na niya ang kanyang tunay na sarili. Ang pakiramdam ng Panginoon, ang kapangyarihan na nabibilang dito, at ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan ay sa wakas ay magagamit ng sunod-sunod. Napaliligiran ng madilim na kalangitan sa gabi, ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa at si Zhao Hengtian ay tinitigan lahat si Yehan na may pagkagulat sa kanilang mga mata. Malubhang sinugitan ni Yehan ang dakilang anak na banal na si Yeheshi gamit ang isang paghampas ng taybak. Hindi nila kailanman naisip ang eksena na ito noon, naisip ito. Lahat, ibibigay ko siya sa akin, mabilis na labanan. Ang boses ni Yehan ay lumabas sa kalangitan sa gabi. Matapos marinig ito, ang mga pinuno ng apat na pangunahing paksayon na nanunood ng labanan sa sandaling ito ay tumingin ng malalim kay Yehan, at pagkatapos ay sumugod patungo sa kanya. Ang kardinal sa gitna ng digmaan. Sampay na bastardo, gusto kong mamatay ka. Ang mukha ni Yeheshi ay mabangis, at siya ay nagalit na nasugatan ng taybak ni Yehan, na nagparamdam sa kanya ng matinding kahihiyan, at ang kanyang taybak ay tumusok sa kalangitan sa gabi. Ang ganoong kapangyarihan ay binalot si Yehan. Da Shengzi, tiyak na matatalo mo ang huling pag-atake na ito. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang katawan ni Yehan ay gumalaw, at isang nakasisilaw na gintong liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Gamit ang unang taybak, ginamit ni Yehan ang lakas ng dalawang bulaklak na kaharian upang maisigawa ang Thunderbolt Destroying Sword Art.
Ito ay isang pantay na laban kay Shi Kankan, at sa pangalawang taybak, ginamit ni Yehan ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan upang malubhang sugatan ang kalaban. Ngayon, sa ikatlong taybak, ginamit ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto. Tawa. Ang nakasisilaw na gintong kapangyarihan ay nagtitipon sa longevity sword, isang gintong liwanag ng taybak ang kumikinang na parang ningning ng nakakapasong araw sa madilim na gabi, at ang matalim na kapangyarihan ay sumusulong ng walang pag-aalinlangan. Saan man ito dumaan, ang kawalan ay parang manipis na papel na pinupunit ng unti-unti. Nabasag. Sa huli, ang taybak na ito ay palm unit sa pag-atake ng dakilang anak na banal na si Yeheshi, at ang castration ay nagpatuloy ng walang humpay. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng taybak ay agad na sinira ang higanting taybak sa mga kamay ng dakilang anak na banal. Ang kanyang higanting taybak ay hindi kayang pigilan ng taybak ng kahabaan ng buhay. Huwag banggitin ang matalim na kapangyarihan ng ginto. Wow! Sa sandaling ang higanting taybak sa kamay ni Yeheshi ay malupit na nawasak, ang longevity sword ni Yehan ay tumusok na sa puso ni Yeheshi. Tinitingnan ng matalim na taybak na tumusok sa kanyang sariling puso, ibinaba ni Yeheshi ang kanyang ulo, ang kanyang ang mabangis na hitsura ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, na parang ayaw niya, galit, ngunit sa huli, lahat ito ay naging wala. Ang larawan sa kalangitan sa gabi ay nagyelo sa sandaling ito. Namatay si Yeheshi, at namatay sa ilalim ng taybak ni Yehan. Ibinalik ni Yehan ang kanyang taybak sa kanyang kaluban, at ang katawan ni Yeheshi ay dahan-daang bumagsak sa kalangitan sa gabi. Ang dakilang anak na banal ng isang henerasyon ng mga Diyos, isang master sa mundo, ay namatay sa ilalim ng taybak ni Yehan. Ang eksena na ito ay nagulat sa mundo. Ang mga tao sa kalangitan sa gabi ay namutla sa pagkabigla, kahit na ang mga pinuno ng apat na pangunahing paksayon na nakikipaglaban ay nagulat din. Kahit na malubhang sinugitan ni Yehan si Yeheshi gamit ang kanyang taybak kanina lang, hindi nila naisip na kayang patayin ni Yehan si Yeheshi gamit ang kanyang taybak. Kung wala pang pagbabago, si Yehan ay hindi talaga kapantay ni Yeheshi, isang eksperto sa mundo, ngunit sumira na siya sa kaharian ng dalawang bulaklak, dagdag pa rito, naunawaan niya ang sobrang lakas na hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan, at may nakakatakot na kapangyarihan ng ginto sa kanyang katawan, pati na rin gamit ang sobrang abnormal na kakayahan sa pakikipaglaban ni Yehan, si Yeheshi, isang master sa mundo, kayang patayin ni Yehan gamit ang isang taybak. Wala nang natira. Tumingin si Yehan sa kalangitan sa gabi, namatay si Yeheshizon, at ang mga sumunod sa kanya dito ay wala ng pagkakataong makatakas. Kahit na ang ganitong uri ng wakas ay hindi inaasahan ni Yehan, ito ang pinakamagandang wakas. Si Yeheshi, ang papa ang tanging super expert sa korte ng Diyos, at hindi magiging masyadong mahirap na sirain siya sa hinaharap. Kasunod ng utos ni Yehan at ng kamatayan ni Yehe sa labanan, ang labanan sa kalangitan sa gabing ito ay nahulog sa isang mabangis na estado. Kumilos ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa, at ang mga kardinal ay wala ng ibang magagawa kundi ang mapapatay. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang tunog ng gumugulong na labanan ay tumigil, at lahat ng puwersa na dinala ng dakilang banal na si Yeheshi ay napatay, at wala sa kanila ang nakatakas. Ang labanan ngayong gabi ay natapos sa isang paraan na lubos na nagulat at nagbigay ng kasiyahan sa lahat sa 5 partido na alyansa, kasama na si Yehan mismo. Sa ilalim ng presyon ni Yeheshi, naunawaan niya ang taybak ng buhay at kamatayan. Ang nagpasaya kay Yehan ay naunawaan niya ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan, na nagdulot ng pagtaas ng lakas ng pakikipaglaban ni Yehan sa isang mas mataas na antas. Bukod dito, naunawaan lamang ni Yehan ang hangarin ng taybak na ito ng buhay at kamatayan sa kauna-unahang pagkakataon, at hindi niya ito pamilyar. Marahil ay maraming hindi kilalang bagay ang naghihintay sa kanya na umunlad. Pinakamahalaga, matapos maunawaan ang hangarin ng taybak ng buhay at kamatayan, magagamit na sa wakas ni Yehan ang longevity sword. Ang kataas-taasang sundalo ay ngayon, na may hawak na longevity sword sa kamay, maaari nitong higit pang mapahusay ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Yehan. Tungkol naman sa kanyang sariling lakas, kahit na wala ang presyon mula kay Yeheshi, hindi magtatagal bago sumire si Yehan. Kabanata 1208. Sa pagtatapos ng labanan, dinala ni Zhao Hengtian ang lahat ng miyembro kasama ang mga gintong dragon. Matapos sumire si Yehan, pinatay niya si Yeheshi gamit ang isang taybak. Ang kanilang mabangis na lakas sa pakikipaglaban ay nagulat din sa kanila. Sa sandaling ito, ang 18 gintong dragon ay magiging mas makapangyarihan. Tinitigan nila si Yehan ng mga mata na puno ng panatisismo. Sila ay mga malalakas na lalaki, at ang taong sinusundan nila ay isang nangungunang malakas na tao.
Kumbinsido sila sa isang ganoong lakas na tao. Ikaw na bata, masyadong baliw ka. Lumapit si Zhao Hengtian at tinapik ang balikat ni Yehan. Sa totoo lang, nagulat din ako, ngunit ang wakas na ito ang pinakamaganda para sa atin. Kung wala ang master na si Yeheshi sa Shenting, hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos, at makakabalik ako sa silangang digmaan at malulutas ang mga problemang iyon. Matapos ang mga tao, darating upang linisin ang korte, at pagkatapos, kung walang mga aksidente, marahil, maaari tayong pumatay pabalik sa Huaxia. Ang mga mata ni Yehan ay malamig na kumislap, at siya ay napilitang lumabas ng Huaxia ng Nine Nights Sage, at patuloy niyang iniisip sa kanyang puso ang araw na bumalik siya, at sa oras na iyon, oras na para gumanti siya, at magsisimula siya ng isang ganap na digmaan kasama ang banal na lupain ng Kunlun. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay nakaramdam ng pagdaloy ng dugo sa kanilang mga puso, at inaasam din nila ang araw na babalik sila sa China. Sonny, dalhin ang 3 bangkay na iyon kay Old John, baka makakita si Old John ng bago mula sa kanila. Iniutos ni Yehan kay Sonny. Tumango si Sonny at sinabi, huwag kang mag-alala, Ginooye, tiyak na makukumpleto ni Sonny ang gawain. Sa oras na ito, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay lumapit, lumingon si Yehan upang tumingin, ang 4 sa kanila ay sabay-sabay na naglakad, ngunit nang matugunan nila ang mga mata ni Yehan, naramdaman ni Yehan na ang 4 na lalaking ito ay tila mas natatakot sa kanya, ang hitsura ng paggalang sa mga matang iyon ay hindi maitago. Hehe, Ginooye, binabati kita sa iyong dakilang lakas. Ang susunod na labanan sa pagitan natin at ng Shenting ay magiging mas matibay. Ngumiti si Alder, ang patriarka ng vampira, kay Yehan, kahit na ang pinuno ng Satan Legion may ngiti rin sa kanyang mukha. Si Ian ng Hells Angels, hindi naramdaman ni Yehan ang mga kumikislap na pag-iisip mula sa kanya. Ang lakas na ipinakita ni Yehan ngayong gabi ay nagparamdam sa taong ito na matapat. Kung gusto niyang gumawa ng isang bagay na hindi maganda para sa alyansang ito, gamit ang lakas ni Yehan, napakadaling patayin siya, Hells Angel. Dinala ni Yeeshi ang mga master ng Shenting sa silangang Europa. Sa ilalim ng inaasam na titig ng mga tao mula sa lahat ng panig sa kanlurang mundo, ang pangwakas na kinalabasan ay namatay si Yeeshi sa labanan, at lahat ng master na ipinadala ng Shenting sa pagkakataong ito ay napawi. Bukod dito, si Yeeshi ay pinatay ni Yehan mag-isa. Matapos ang labanan sa gabi, ang buong kanlurang lupain ay lubos na nagulat sa susunod na araw. Si Yeeshi, ang dakilang anak ng Diyos, isang nangungunang eksperto sa mundo, ang kanyang reputasyon sa kanluran ay tulad ng isang baliw sa silangan. Ngayon na siya ay namatay sa silangang Europa, paano ito hindi magdudulot ng pagkabigla sa kanlurang mundo? Kahit na namatay si Yehe sa gitnang Europa, at ang silangang China ay nakatanggap din ng balita. Ang ganitong uri ng pangyayaring pandaigdigan ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat ng bansa. Sa ngayon, namatay si Yehe sa labanan, na nagparamdam sa mga makapangyarihang Diyos sa tuktok ng kanlurang mundo na gumuho. Kahit na ang nangungunang master ng Shenting, si Yeheshi, ay namatay sa labanan. Ang 5 partido na alyansang ito ay masyadong nakakatakot. Totoo na minamaliit ko ang kapangyarihan ng alyansang ito. Sa simula, ang kapangyarihan ng Shenting sa gitnang Europa ay ganap na napawi magdamag, at pagkatapos ay nagkaroon ng mga digmaan sa buong silangang Europa, kanlurang Europa, at hilagang Europa. Umatras, sa gayon ay kinain ng mga master ng Shenting na pumunta sa silangang Europa, at ngayon, pinugutan ang dakilang anak na banal na si Yeheshi sa silangang Europa, na nagdulot sa buong puwersa ng Shenting na ipinadala sa pagkakataong ito na napawi. Ang 5 partido na alyansang ito ay napakasindek. Ang susunod na oras ay upang matugunan ang isang napakahirap na kaaway, sa sandaling hindi nila mapigilan ang 5 partido na alyansa, natatakot ako na ang hinaharap ng Shenting ay magiging nakakaalala. Sa huli, ang Shenting ay humarap sa isang lalaki na may baliw na lakas at isipan. Kung wala siya, ang 5 partido na alyansa ay hindi lilito, at ang Shenting ay hindi magdurusa ng gayong mabigat na pagkawala, mamamatay sa silangang Europa. Ang taong ito si Yehan ang susi. Kung hindi dahil sa kanyang paglitaw, paano magkakasama ang mga mapagkaaway na puwersa tulad ng angkan ng lobo, ang lahi ng vampira, ang Satanic Legion, at ang Hell Angels. Bukod dito, may tsismis na sa pagkakataong ito, ang dakilang anak na banal na si Yehe ay pinatay niya. Ang pagkamatay sa labanan ay nangangahulugang pagkamatay sa mga kamay ni Yehan, ngunit hindi ko alam kung gaano kaitotoo o mali ang tsismis. Hindi ko pa nakikita ng aking sariling mga mata. Mahirap talagang paniwalaan.
Kahit na ang taong ito si Yehan ay napakahusay, mahirap pa ring paniwalaan na pinatay niya ang dakilang anak na banal na si Yeheshi ng mag-isa. Kung ang kapangyarihan ng limang sa kanila ay pinagsama, posible. Kasunod ng pagkamatay ni Yehe sa labanan, matapos ang insidente ay nagdulot ng kaguluhan sa kanluran, isang alon ng mga talakayan ang kumalat sa buong kanluran. Ang kanlurang mundo ay hindi pa gaanong masigla sa loob ng daan-daang taon. Siyempre, walang nakakaalam na ang mandirigma ng Diyos ng Cold Kingdom ay nakilahok din, at ang buong hukbo ay napawi. Ang Shenting at ang limang partido na alyansa ay masasabing ang mga bagay na pinag-uusapan ng lahat ng bansa at maging ng lahat ng puwersa sa kanlurang mundo. Sa ilalim ng paligsahang ito, ang sunod-sunod na pagkalugi na dinanas ng Shenting ay maaaring ituring na pinakamasama sa kasaysayan. Vatican, punong tanggapan ng Shenting. Ang mga alon ng mainit na talakayan at pagkatakot ay binalot ang sinaunang bulwagan na ito. Ang anak ng dakilang banal na si Yehe ay namatay sa silangang Europa. Talakayan sa kalsada. Sa itaas, ang mukha ng papa ay namutla na parang namamatay sa sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod sa kanyang palad at ang aura ay mabangis na kumalat sa bulwagan na ito. Walang lakas, ang dakilang anak na banal na si Yeheshi ay mamamatay sa labanan, ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan, at ang pagkawala ng Shenting sa pagkakataong ito ay napakaganda, ang dakilang anak na banal ay namatay sa labanan, at ang buong Shenting ay tila nagbago. Bigyan mo ako ng kapayapaan. Sa sandaling ito, isang marilag na tinig ang nanggaling sa bibig ng papa at nag-ugong sa itaas ng bulwagan. Ang tunog na ito ay halos isinigaw ng papa na nagparamdam sa bulwagan na puno ng mga talakayan na medyo tahimik. Lahat sila ay tumingin sa papa sa itaas. Sa sandaling ito, ang papa ang mumunting mukha ay tila mas maputi pa, at isang bangkos ng dugo ang sa wakas ay hindi mapigil ang umapaw mula sa sulok ng kanyang bibig na nagulat sa mga kardinal sa ibaba. Aking Panginoong Papa, pakisuyong kumalma. Lahat ng mga kardinal ay mukhang nag-aalala. Ang dakilang anak na banal na si Yeheshizan ay namatay. Kung may mangyayaring hindi inaasahan sa papa ngayon, kung gayon ang korte ng Diyos ay talagang walang kinabukasan na pag-uusapan. Hindi pa ako patay, natatakot ka ba? Tumingin ang papa sa mga kardinal sa bulwagan na may madilim na ekspresyon. Nakarinig nito, lahat ng mga kardinal ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga dakilang anak ng mga Diyos ay pinatay lahat sa labanan, na nagparamdam sa kanila ng pagkatakot tungkol dito. Aking Panginoong Papa, ang mga ereheng ito ay masyadong makapangyarihan. Ngayon na ang dakilang anak ay namatay sa silangang Europa, ano ang dapat nating gawin sa susunod? Isang kardinal ang matapang na nagtanong. Ang papa ay mukhang madilim, at sinabi na may mabangis na mukha, utos, hayaan ang mga sumusunod na mananampalataya na lubos na bantayan ang katimugang Europa, at tawagan ang anak ng langit pabalik. Pansamantalang aasikasuhin niya ang mga gawain ng korte ng Diyos. Ang papa ay papasok sa hardin ng Eden. Kapag gumaling na ako sa aking mga sugat, hahayaan kong ang mga ereheng ito ay mailibing kasama ng dakilang anak. Kabanata 1209. Sa isang tiyak na hotel sa silangang Europa, si Tyen ay nakatayo sa harap ng bintana ng isang mataas na gusali, tinitignan ang lungsod sa ilalim ng nakakapasong araw. Isang maliwanag na arko ang iginuhit sa sulok ng kanyang bibig, sa likod niya ay ang matandang lalaki pa rin na walang sinasabi, tumayo sa likod niya. Ang digmaan sa silangang Europa ay tapos na. Kaibigan ko, ikaw, oras na para harapin ang aking hamon. Ngumiti si Tyen, at mayroong isang nagninangas na hininga sa kanyang mga mata na nakangiti. Matagal na niyang inaasam ang labanan kay Yehan. Ice Lord, may chismis na si Yeheshi, ang dakilang anak ng korte ng Diyos, ay pinugutan ng ulo niya. Sa palagay ko dapat tayong magpadala ng mga eksperto mula sa Undersea City upang matiyak ang iyong kaligtasan. Kalmadong sabi ng matandang lalaki. Nakarinig nito, tumawa si Tyen at sinabi, kailangan bang maging ganoon kahirap? Hindi ito isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ko at niya. Tungkol lang ito sa panalo o talo, hindi buhay o kamatayan. Hindi ko kayang patayin siya, at hindi niya kayang patayin ako. Pareho silang uri ng tao, hindi nabanggitin, ang pagpatay sa akin ay magdadala lamang sa kanya ng isang makapangyarihang kaaway. Ang kaibigang kinikilala ko ay hindi ganoon kabobo, ipakalat ang balita, gusto kong malaman ng buong kanlurang mundo, ako ay Lord Tin ay hamanin si Dongfang Yehan sa loob ng 3 araw, at ang lokasyon ay ang Caucasus Mountains sa silangang Europa, ang tanawin doon ay maganda, naniniwala akong magugustuhan ng aking mga kaibigan ang lugar na ito. Nakarinig nito, nag-isip sandali ang matandang lalaki, pagkatapos ay tahimik na lumingon, at tahimik na umalis.
Si Tyen ay nakatayo sa harap ng bintana, at ang pag-asa sa kanyang mga mata na parang hiyas ay naging mas matindi. Kaibigan ko, sa pagitan mo at sa akin, isang tao lang ang makakatayo sa tuktok ng mundo at magiging numero unong henyo sa mundo. Sa isang digmaan, hindi ako susuko. Sa kanlurang mundo, ang pag-usbong ng talakayan ay naging mas matindi, at habang ang balita tungkol sa pagkamatay ng dakilang anak na banal na si Yehe ay kumakalat pa rin sa kanlurang mundo, ang balita na inilabas ng Ice Lord Tyen ay muling nagulat sa kanlurang mundo. Ang Ice Master mula sa Atlantis, na kilala bilang ang numero unong batang eksperto sa kanlurang mundo, ay hamanin si Eastern Yehan sa Caucasus Mountains sa silangang Europa sa loob ng 3 araw, pangyayari sa silangang Europa. Ang Ice Lord of Atlantis ay isang maalamat na figure, kaya't ang lahat ng mga batang master sa kanlurang mundo ay makatingin lamang sa kanyang likod. Ang balitang hinamon ni Ice Master Tyen si Yehan ay lumabas. Ang pangyayaring ito ay nagtakip lamang sa katotohanang namatay si dakilang banal na si Yehi sa silangang Europa. Si Ice Lord Tyen, na may napakataas na katayuan sa kanlurang mundo, ay ang numero unong batang master na kinikilala ng lahat ng puwersa sa kanlurang mundo, kahit na ang anak ng langit ng Diyos, si Yehetian, ay hindi maihahambing sa isa't isa. Ang totoo lang ay palaging mababa ang profile ni Ice Master Team, at kakaunti ang mga taong nakakita sa kanya, at umiiral lamang siya sa mga alamat. Gayunpaman, ang mababang profile na Ice Master Team, walang sino man ang tumatanggi sa kanyang katayuan bilang ang numero unong batang master sa kanlurang mundo. Sa ngayon, hinamon ni Ice Master Tyen si Dongfang Yehan sa loob ng 3 araw, at ang mga taong nag-uusap tungkol sa dakilang anak na banal na si Yehe ay pinatay ang silangang Europa sa isang iglap ay binago ang paksa sa bagay na ito. Hindi ko inaasahan na si Dongfang Yehan ay talagang mag-uudyok sa espiritu ng pakikipaglaban ng Ice Lord Tyen. Ang paligsahang ito ay nagiging mas masigla. Sa mataas na bundok, ang titig ng pinuno ng angkan ng Titan ay nagninangas, at ang Atlantis Ice Lord ay biglaang inihayag ng may mataas na profile na hamanin si Dongfang Yehan. Ito ay pinilit silang magtuon sa pangyayaring ito. Hinamon ng Ice Lord si Yehan. Maaaring ang Atlantis ay pumili ring sumali sa WTO sa panahong ito. Ama, manunood ako ng labanan. Sa ibaba, si Taishan, ang numero unong batang master ng angkan ng Titan, ay nagsabi. Siya rin ang natalo na kalaban ni Yehan noong hinabol at pinatay niya si Yehan. Ngayon ang numero unong batang master sa kanluran ay hamanin si Yehan. Ayaw niyang palampasin ang labanan dahil ang dalawang taong ito ay makapangyarihang mga figure na nakatayo sa itaas niya. Sinabi ng patriarka ng angkan ng Titan, sige, dalhin ang mga master ng aking angkan ng Titan. Kung ang galaw ng Ice Lord ay kumakatawan sa Atlantis, ang lugar ng digmaang nasusunog sa Europa ay tiyak na lalawak, maghanda para sa kuwit-kuwit. Ginoo John, sigurado ka bang ayaw mong tumingin? Sa isang tiyak na madilim na dagat, isang puting barko ay dahan-daang nagmamaneho, tinitigan ni Mandala si Old John ng tamad, at sinabi, isang lalaki mula sa ang Ice Master ng Atlantis ay mula sa China, si Yehan, sila ang pinakamakapangyarihang mga batang master sa mundo. Gusto ko talagang makita kung sino ang numero unong batang master sa mundo sa isang labanan sa pagitan ng dalawang ito. Nakarinig nito, sinabi ni Old John na may ngiti, hindi na kailangang pumunta, matanda na ako, ang klima sa Caucasus Mountains ay hindi angkop para sa akin, hindi na babanggitin, alam ko na ang sagot, at si Ye ay hindi kailanman mabibigo sa harap ng anumang hamon. Para kay Yehan, si Old John ay may isang uri ng bulag na pagtitiwala sa sarili. Sa kanyang palagay, si Yehan ang tanging natitirang batang henyo sa mundong ito. Sa harap niya, ang mga nag-aangking henyo ay mapapahiya. Nakarinig nito, sinabi ni Mandala, umaasa rin ako na ang taong iyon ay mananalo, ngunit ang kalaban ay ang Ice Master. Hehe, ayos lang iyon? Maaari kang pumunta kung gusto mo, binibigyan ka lang nito at niya ng pagkakataon na mapahusay ang inyong relasyon sa pamamagitan ng pag-iisa. Tumawa si Old John, na nagparamdam kay Mandala na umikot ang kanyang mga mata. Huaxia, Yanjing City, punong tanggapan ng Security Bureau. Isang pares ng magkapatid na lalaki, Army God at Sito Zenchen, ay nakaupo sa opisina na naninigarilyo ng sigarilyo. Si Sito Zenchen ay may isang nakakapanghinayang na ngiti sa kanyang mukha at sinabi, Kuya, bakit hindi mo kunin ang aking posisyon sa loob ng 2 araw at hayaan mo akong pumunta? Paano ang isang bakasyon? Bakit, hindi ko na kaya, gusto mong sumali sa kasiyahan? Sinulyapan ng military god si Sito Zenchen at sinabi, huwag mong isipin, ang lugar na ito ay sa iyo, at syempre ikaw ang namamahala sa iyong mga tao. Kuya, huwag mo akong sabihing ayaw mong pumunta.
Mapait na ngumiti si Sito Zhenchen. Ang China ay nagbigay pansin sa mga nangyari sa kanlurang mundo kamakailan. Itinala nila ang bawat hakbang ni Yehan sa kanluran. Kung ang mga bagay na ito matapos itong ayusin, masusulat ito sa isang textbook ng estratehiya. Sa kasalukuyan, sa mga pangunahing departamento ng bansa, alin ang hindi itinuturing si Yehan bilang isang idolo, at napilitang lumabas ng bansa upang umunlad at kumita sa ibang bansa. Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng lahat. Ang dakilang banal ay namatay sa labanan sa silangang Europa kahit ang China ay nagulat. Ngayon, kahit ang Ice Lord of Atlantis, na kilala bilang ang numero unong henyo sa kanlurang mundo, ay hinamon si Yehan. Ang paligsahang ito sa pagitan ng numero unong henyo sa kanluran at ng numero unong henyo sa silangan, maraming tao sa ibang bansa ang mga miyembro na walang misyon ay nagpunta lahat upang manood, at si Sito Zhenchen ay natural na gustong tumingin. Siyempre gusto kong pumunta. Pinatay ng military guard ang kanyang sigarilyo, at sinabi, kaya, tulungan mo akong bantayan ang nangyayari sa Yanjing City nitong mga nakaraang araw, at pupunta ako sa kanluran sandali. Pagkatapos ng lahat, ang God of War ay walang hiyang umalis sa opisina ni Sito Zhenchen na nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod niya. Nakita ito, matagal bago mag-leak si Sito Zhenchen, ang kanyang mukha ay namumula, Sampain, mayroong ba isang tulad mo bilang isang nakatatandang kapatid? Kabanata 12:10. Sa isang tiyak na hotel sa Hilagang Amerika, ang Cole State Survey ay may punong tanggapan. Sampain, ang tatlong mandirigma ng Diyos ay pinatay lahat ng Sampain na Yehan, Sampain na bastardo. Ang kalbong direktor ay nagalit. Ang tatlong mandirigma ng Diyos na nilikha ng bansa ng Carbon ay maituturing na pinakamakapangyarihang unit kailanman. Gayunpaman, ang buong hukbo ay napawi sa unang pag-atake, at wala man lang bangkay ang natira. Ang pangyayaring ito ay nagdulot na ng galit sa mga matataas na opisyal ng bansa ng Carbon. Boss, ang Sampain na Yehan na ito ay lalong lumalakas, ang mga mandirigma na nilikha natin ay hindi man lang siya kayang patayin. Sa silid pulong, seryoso ang itsura ni General Jason. Ang tatlong mandirigma ng Diyos na ito ay nilikha ng kanyang pangkat ng pananaliksik. Oo, wala na ngayon, at ang pagkamuhi kay Yehan ay halos magdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang isipan. Ang Sampain na Yehan na ito ba ay talagang walang kapintasan at hindi masisira? Sabi ng kalbong direktor na nakakuyom ang mga kamao. Nakarinig nito, ang mga pinuno ng iba't ibang departamento sa ibaba ay nanatiling tahimik. Para kay Yehan, ginawa nila ang kanilang makakaya, ngunit ngayon ang kabilang panig ay buhay pa rin at maayos, ngunit paulit-ulit nilang sinubukan na parang pagkabigo. Gayunpaman, habang ang Coal Country Bureau of Investigation ay may pulong tungkol kay Yehan, si Yun Jongchan, na nasa Golden Triangle, ay kumilos na. Lahat, ang grupong ito ng mga Sampain na mamamayan ng Carbon ay nagalit sa boss sa pagkakataong ito, at nagsalita na ang boss, hayaan nating turuan sila ng leksyon. Sa loob ng maliit na maitim na silid, si Yun Jongchan ay nag-ooperate sa harap ng computer, at napalilibutan ng tatlong mandirigma ng Diyos. Pag-atake, syempre hindi hahayaan ni Yehan na mangyari iyon, kaya't ipinaalam na niya kay Yun Jongchan na mas mainam na hayaang umatras ang bansa ng Carbon sa kabila ng mga paghihirap. Nagdusa. Boss Yun, noong huling beses na inhack natin ang Ministry of National Defense ng Coal Country, saan tayo magsisimula sa pagkakataong ito? Isang kanlurang lalaki ang nagtanong. Kahit na ang koponan ni Yun Jongchan ay maliit, 6 na tao lamang, ngunit ang mga taong ito maliban kay Yun Jongchan maliban kay Luo Luo, lahat sila ay mula sa kanlurang mundo. Siyempre, ang mga taong ito ay lahat ng mga kriminal na hinahanap sa antas A sa kanlurang mundo. Hoy, maglaro tayo ng kaunti sa pagkakataong ito. Mas mainam na maramdaman nila ang krisis. Ngumisi si Yun Jongchan, narinig ko na medyo marami ang mga super armas sa bansa ng Carbon, kaya magsisimula tayo doon at agawin ang kontrol. Hindi alam ni Yehan kung paano ooperahin ni Yun Jongchan, at hindi niya ito pinansin. Gusto lang niyang tumigil ang Coal Country sa pagbibigay sa kanya ng problema. Si Yehan, na nasa silangang Europa sa sandaling ito, ay alam na ang hamon ni Taihan sa kanya. Ginoye, hinamon ka na ng Ice Lord, hindi ko alam, tatanggapin mo ba ang hamon? Sa base ng Satanic Legion sa silangang Europa, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay tinitigan si Yehan isa-isa. Ngayon, alam na nila sa wakas ang dahilan kung bakit pumunta ang Ice Master kay Yehan noong nakaraang pagkakataon. Hindi ito dahil sa ibang mga dahilan, kundi upang labanan si Yehan. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa kung lalaban si Yehan.
Nakarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, bakit hindi lalaban? Siya ay isang nag-iisang master na nagmula sa South America. Kung hindi ako pumayag, bibiguin ko siya. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Gerd, ang patriarka ng angkan ng lobo, ay nagsabi, Ginoo Ye, ang pagkakakilanlan ng Ice Lord ay mula sa Atlantis. Mayroon bang ibang kahulugan sa paghamon sa iyo sa pagkakataong ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, tulad ng sinabi ko, siya ay isang nag-iisang master na humahamon sa akin. Kinakatawan niya ang isang individual, hindi ang Atlantis. Higit pa rito, hindi ito isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ko at niya. Tungkol lang ito sa panalo o talo. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ko at niya. Matapos ang panahong ito ng kompetisyon, naubos na natin ang karamihan sa kapangyarihan ng mga Diyos. Sa ngayon, ang matandang lalaki lamang ang papa ay hahayaan tayong umalis. Medyo natatakot ako, ngayon dapat nating targetin sila upang pigilan silang kumilos ng biglaan. Sinabi ng lahi ng vampira na si Alder, Ginoo Ye, ayon sa impormasyon na natanggap namin, lahat ng puwersa sa korte ng Diyos ay binawi na sa katimugang Europa sa kasalukuyan, at nasa estado sila ng komprehensibong depensa. Ang namamahala sa korte ng Diyos ay ang anak ng langit, si Yehechon, at ang papa ay tila umatras sa likod ng mga eksena. Umatras sa likod ng mga eksena. Tumawa si Yehan at sinabi, ang matandang lalaking ito ay isang taong may malakas na hangarin na kontrolin ang kapangyarihan. Hindi siya makakaatres sa likod ng mga eksena. Ang kontrol ni Yehetian sa korte ng Diyos ay pansamantala lamang, ngunit sa palagay ko ito ang matandang lalaking ito ay dapat na nagtatago sa isang lugar upang magpahinga, at sa sandaling gumaling na siya sa kanyang mga sugat, marahil ay kikilos siya laban sa atin, at gagawin niya ito ng personal. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, si Ian, ang pinuno ng Hells Angels, ay kumunat ang noo at sinabi, kung ang papa ay talagang umatras, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong salakayin ang Timog Europa sa panahong ito? Lubos nating pupuksain ang Divine Court. Sinabi ni Yehan, hindi ganoon kasimple. Ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na nasugatan ng matandang papa, siya pa rin ay isang sugatang tigre. Kung talagang gumanti siya kapag siya ay namatay, magbabayad tayo ng presyo. Pareho tayong matatalo. Kung ang alyansang ito ay salakayin ng ibang mga puwersa, kung gayon ang lahat ng ating nagawa ay magiging walang kabuluhan, kaya ang Shenting ngayon ay pumipili na magpahinga, at ginagawa rin natin ito, ang tunay na pagpapasya ay darating pa. Tumanggo ang mga pinuno ng apat na pangunahing puwersa. Nagpatuloy si Yehan sa pagtatanong, lahat, ano ang nangyayari sa kanlurang mundo ngayon? Nakarinig nito, tumawa si Gerd at sinabi, Ginoo Ye, ngayon ang kanlurang mundo ay nag-uusap tungkol sa ating labanan sa silangang Europa. Kahit na ang dakilang anak ay namatay dito. Ang ating 5 partido na alyansa ay maaaring ituring na isang matibay na posisyon sa kanluran. Oo. Ngunit matapos ilabas ng Ice Lord ang kanyang hamon sa iyo, maraming tao sa kanlurang mundo ang nagtuon ng kanilang paningin sa iyong labanan, at ngayon, ang mga tao mula sa maraming puwersa ay pumasok sa silangang Europa, at ang mga tao mula sa silangang mundo ay dumating din. Ganoon kalaki ang impluensya. Kumunat ang noo ni Yehan. Ngumiti si Alder at sinabi, Ginoo Ye, ang Ice Master ay ang numero 1 batang master sa kanlurang mundo. Isang batang master, ang paligsahan sa pagitan ninyo ay kumakatawan sa isang tiyak na lawak sa paligsahan sa pagitan ng mga monghe sa silangan at mga monghe sa kanluran, kaya natural na maraming tao ang dumating upang magbigay pansin. Hanggat alam ko, may mga tao rin mula sa iyong tinubuang bayan na Huaxia na nagpunta. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan na may ngiti, parang sa silangang Europa, marahil ay makakatagpo tayo ng ilang matatandang kakilala. Sinabi ni Gerd, ang pagkakaroon ng impluensyang ito ay nagpapatunay din sa apela ng Ice Lord sa kanlurang mundo. Ang mga tao mula sa silangang mundo ay dumating upang manood ng labanan, na nagpapatunay din sa katayuan ni Ginoo Ye sa mga henyo sa silangang mundo. Pareho kayong dalawa ang pinakamahusay sa mundong ito. Kapag nanalo ang nangungunang henyo, kung gayon ang titulo ng world class na unang henyo ay medyo mabigat, at maraming henyo ang hindi makararating sa puntong ito sa kanilang buong buhay. Sinabi ni Yehan, dahil ang impluensya ng labanang ito sa Ice Lord ay napakalaki, pakibantayan ang silangang Europa nitong mga nakaraang araw, kung saan naghahalo ang mga isda at dragon, upang hindi magdulot ng anumang aksidente. Sinabi ni Gerd, huwag kang mag-alala, Ginoo Ye, ang silangang Europa ay kung saan tayo nagsikap.
Sino mang maglakas loob na gumawa ng gulo dito, ang ating 5 partido na alyansa ay tiyak na hindi magiging madali para sa kanya. Gayunpaman, Ginoye, dahil nakikipaglaban ka, kailangan mo kami na maging madali. Ang balita tungkol sa iyong hamon ay inilabas na, at ngayon ang Ice Lord ay naglabas na ng hamon sa iyo, at maraming tao ang naghihintay sa iyong sagot. Ngumiti si Yehan at sinabi, matagal ko nang napag-usapan sa kanya ang labanang ito. Ngayon natapos na ang digmaan sa silangang Europa, at naglabas na rin siya ng hamon, nais kong hilingin sa inyo na ipadala ang balita ng hamon. Sa loob ng 3 araw, lilito ako sa eksaktong petsa sa lugar kung saan naka-schedule ang labanan. Hehe, inaasam din namin ang labanan sa pagitan ni Ginoye at Ice Lord. Tumingin sa isa't isa ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa at ngumiti. Habang unti-unting humihina ang kapangyarihan ng Shenting sa pamumuno ni Yehan, ang kanilang alyansa ay itinuturing na ngayon talagang naging isa sila, at inilagay ng bawat isa ang kanilang mga personal na sama ng loob. Sa pamumuno ni Yehan, ang kanilang alyansa ay maaaring magbanta sa Shenting.